Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Part 4 ng Rurouni Kenshin. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban ni Kenshin sa walang awang lider ng mafia na gustong maghiganti laban sa kanya. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang eksena noong 1879 sa isa sa mga istasyon ng tren sa Yokohama ng Japan, kung saan ang Japanese Police Commander na nagngangalang Saito Hajime ay nagsasagawa ng operasyon para arestuhin ang isang Chinese mafia boss na nagngangalang Enishi Yukishiro. Kilala si Enishi na iligal na nagbebenta ng iba't ibang mga armas sa estado ng Japan sa nakalipas na ilang taon. Siya ang pinaghihinalaang isang mafia na nagbenta ng barkong pandigma sa isa sa mga piling kriminal ng Japan, si Makoto Shishio. Sa makatuwid, inutusan ng mga awtoridad ng Hapon si Saito at ang pulisya ng Hapon na arestuhin si Enishi para sa karagdagang investigasyon. Matapos salakayin ang ilang pulis, tinanong niya kung mayroon pa ring mga gallows sa mukha ang maalamat na Japanese na si Batusai. Ngunit dahil hindi sumagot si Saito, nagpasya siyang tumakas sa lugar na iyon at tumalon palabas ng tren. Nagsimulang salakayin ni Enishi ang ilang opisyal ng pulisya na lumikha ng malaking gulo sa istasyon ng tren at pagkatapos ay lumaban sa ilang opisyal sa loob ng tren. Mabuti na lang at napalibutan siya ng mga tropa ni Saito sa isa sa mga tren, kaya wala siyang pagpipilian kundi isuko ang sarili sa Japanese police. Nakapagtataka, nang ibigay ng mga awtoridad ng Hapon si Enishi sa mga awtoridad ng China, pinakawalan siya ng konsulado ng China upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Sa karagdagang pagsisiyasat, lumalabas na si Enishi ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang boss ng mafia sa China at may ilang suportang pampulitika sa gobyerno. Kaya't hindi katakataka na pinayagan siya ng gobyerno ng China na gumala ng malaya kahit na napatunayang ilegal na nangangalakal ng armas si Enishi. Sa kabilang banda, bumalik sina Kenshin at Kaoru upang mamuhay ng mapayapa matapos matagumpay na matalo si Makoto. Sa gabi, naghahapunan sila sa isang food stall na karaniwan nilang binibisita kasama ng kanilang mga kaibigan. Ngunit di nagtagal pagkatapos nilang umalis sa bar kasama sina Shinosuke at Yahiko, biglang pinasabog ni Enishi at ng kanyang mga tauhan ang bar hanggang sa masunog ito. Hindi pa rin alam kung ano ang dahilan ni Enishi para sa paggawa ng lahat ng iyon, ngunit siya ay kilala na may personal na sama ng loob laban kay Kenshin. Noong gabing iyon, inimbitahan ng isang pulis si Kenshin na imbestigahan ang isang pinaghihinalaang lugar kung saan inihanda ng grupo ni Enishi ang lahat ng pampasabog. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang ebidensya sa lugar na iyon maliban sa isang papel na naglalaman ng mensahe na nagsasabing parusa ng tao. Matapos makita ang mensahe, sinabi ni Kenshin sa hepe ng pulisya na ito ay isang mensahe na gagamitin ng isang samurai upang bigyang katwiran ang kanilang mga massacre. Matapos bumalik sa dojo ni Kamiya, kung saan siya nakatira kasama si Kaoru, iniisip pa rin niya kung sino ang may kagagawan ng pag-atake sa kainan. Sa kabilang banda, katatapos lang gamutin ni Megumi at Shinosuke ang mga biktima na nasugatan sa pagsabog noong gabing iyon. Tinanong niya si Megumi tungkol sa peklat sa mukha ni Kenshin na hindi pa rin nawawala kahit na lumitaw ang sugat maraming taon na ang nakakaraan. Bagamat hindi siya lubos na sigurado, si Megumi ay narinig mula sa isang doktor na ang mga sugat ng isang samurai mula sa mga damdamin ng galit sa landas ng hustisya ay hindi kailanman mawawala hanggang sa ang galit na iyon ay mawala. Kinabukasan ng mag-usap sina Kenshin at Shinosuke sa harap ng dojo ni Kamiya, biglang sumulpot sa harap nila ang isang miyembro ng dojo police headquarters na puno ng mga sugat. Sinabi ng lalaki na ang kanilang dojo ay inatake ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao at maraming mga miyembro ng dojo ang namatay dahil sa pag-atake. Dahil doon, sumugod sila doon. Tumulong na iligtas ang ilan sa iba pang miyembro ng dojo, sa kanilang pagpunta sa lokasyon ng pag-atake.
Ilang mga pulis ang lumapit sa kanila at ipinaalam sa kanila na isa pang pag-atake ang naganap sa bahay ng hepe ng pulisya. Nang marinig ito, nagpasya sina Kenshin at Sanosuke na maghiwalay sa dalawang lokasyon kung saan pupunta si Kenshin sa bahay ng hepe ng pulisya habang si Sanosuke ay pupunta sa dojo ng pulisya. Sa pagdating ni Kenshin sa bahay ng hepe ng pulisya, nakita niya na ang taong nagsagawa ng brutal na pag-atake sa bahay ng hepe ng pulis ay isa sa mga tauhan ni Inishi na nagngangalang Hiyoko. Nang papatayin na ni Hiyoko ang isa sa miyembro ng pamilya ng hepe ng pulisya, si Kenshin ay pinigilan ng pag-atake at nakipaglaban sa kanya. Ang resulta, isang mahigpit at mapanganib na labanan sa pagitan nila ang nangyari. Biglang agresibong inatake ni Hiyoko si Kenshin gamit ang dalawang machete sa magkabilang kamay, habang nakakaangat pa rin si Kenshin sa kabila ng paggamit lamang ng isang espada. Sa gitna ng laban, na-corner siya ni Kenshin at nadisarmahan ang kanyang machete, ngunit si Hiyoko ay maaari pa ring mag-counterattack gamit ang maraming kanay. Sa huli, nagawang talunin ni Kenshin si Hiyoko at nagdamo siya ng napakalubhang pinsala. Sa kasamaang palad, sa hindi sinasadyang pangyayari si Kenshin ay napabayaang bukas ang depensa at sinamantala ito ni Hiyoko upang pasabugan ang sarili, dahilan para masunog ang buong lugar. Habang nakikita ito nakaramdam si Kenshin ng pagsisisi, nakokonsensya siya kapag nalalaman niya kapag naghihirap ang ibang tao sa mga pagtatangka ng paghihiganti laban sa kanya. Sa kabilang banda, kinailangan ding lunukan ni Sanosuke ang mapait na katotohanan dahil sa utos ni Inishi pinatay ng mga lalaki ang lahat ng miyembro ng dojo, at walang sinuman ang nailigtas niya. Sa sumunod na araw, hindi sinasadyang nag-cross ang landas ni Kenshin at Inishi, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ng batang babae na pinatay niya 14 na taon na ang nakakaraan. Ikinuwento tuloy ni Inishi na sinadya niyang lumipat sa Shanghai at nagsumikap na bumuo ng isang mafia na organisasyon na may sapat na kapangyarihan upang gumanti kay Kenshin. Inihayag ni Inishi na hindi niya direktang pinatay si Kenshin para pahirapan siya sa pamamagitan ng pananakit sa mga tao sa paligid niya. Matapos malaman ang layunin ni Inishi, si Kenshin ay lalong hindi mapakali dahil siya ay kailangan niyang isipin isa-isa ang mga taong pinapahalagahan niya. Sa kabilang banda, ang mga otoridad ng gobyerno ay nagsimulang mag-utos sa pulisya ng Japan na higpitan ang kanilang seguridad pagkatapos ng pag-atake na pumatay ng maraming tao. Samantala, sa punong tanggapan ni Inishi, isang politikong Tsino na nagngangalang Heising ang lumapit kay Inishi para tanungin ang pagpapatuloy ng deal nila. Sa deal, nangako si Inishi na ibigay ang kanyang organisasyon kay Heising sa sandaling makamit ang kanyang layunin sa paghihiganti. Pagkaalis ni Heising naalala ni Inishi ang isang pangyayari sa nakaraan kung saan sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Tomo, na iwanan si Kenshin dahil ito ay napakadelikadong tao. Kinabukasan, nagpasya si Kenshin na sabihin kay Kaoru at sa iba pa na ang kamakailang pag-atake ay isang pagtatangka ni Inishi na maghiganti sa kanya. Si Inishi ay nakababatang kapatid ng isang batang babae na nagngangalang Tomo, ang yumaong asawa ni Kenshin, na namatay sa sariling espada niya. Inihayag ni Kenshin na si Tomo ang babae ding sumugat sa kanyang pisngi bago siya namatay 14 na taon na ang nakakaraan. Nagsimula pala ang kanilang pagkikita nang tulungan ni Kenshin si Tomo habang ginugulo ng ilang magnanakaw sa isang food stall. Noong panahong iyon, si Tomo ay walang matitirhan kay nagpasya na lamang manirahan kasama ni Kenshin na isang batusay mula sa grupo ng mga rebelde. Habang tumatagal, si Kenshin ay nagsimulang magkaroon ng damdamin ng pagmamahal para kay Tomo at nais na laging pasayahin siya. Sinadya pala niya na mapalapit si Kenshin upang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, na pinatay niya, pero habang tumatagal nagpapatuloy, ay nagsimulang maging komportable si Tomo na nasa tabi niya at piniling huwag magpatuloy sa kanyang intensyon na paghihiganti kay Kenshin,
Pagkatapos ay nagsimula silang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa at nahulog sa pag-ibig. Bago iwan ni Tomo si Kenshin sa huling pagkakataon, sinugatan niya ang mukha nito para palaging alalahanin ni Kenshin ang kanyang pangako na hindi na muling papatay ng sinuman kapag ang panahon ng kapayapaan ay matagumpay na makamit. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Enishi ang pagkamatay ni Tomo at naisip niya na sinadya ni Kenshin na ito ay patayin. Ganun na lamang naisipan ni Enishi na gawin ang lahat para makapaghiganti siya kay Kenshin para sa pagkamatay ng kanyang nakatatandang ate, na mahal niya. Matapos marinig ang kwentong iyon, hindi napigilan ni Sanosuke at ng iba pa na tumahimik na lamang dahil hindi nila alam kung ano ang maaari nilang gawin para pigilan si Enishi. Habang si Kaoru, na nagsimulang makaramdam para kay Kenshin, ay nalungkot lang sa katahimikan matapos malaman na may minahal na siyang ibang babae ng tapat. Iniisip niya na hinding-hindi na mabubuksan ni Kenshin ang kanyang puso sa ibang babae o magmahal ng ibang babae tulad ng pagmamahal niya kay Tomo. Dahil alam na nalulungkot si Kaoru, sinubukan ni Megumi na kumbinsihin siya na kaya niya pa rin mahalin si Kenshin sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanya ng buong puso. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Kaoru si Kenshin para kumbinsihin siya upang manatili sa kanila at makahanap ng solusyon sa problemang ito ng magkasama. Napagtanto niya na si Kenshin ay may balak siyang iwan sila dahil ayaw niyang mapahamak siya at ang mga tao sa paligid niya. Samantala, sa punong tanggapan ni Enishi, isang samurai sword na pinangalanang Cho, na dating subordinate ni Makoto, ang dumating sa opisina ni Enishi at sinubukang nakawin ang kanyang koleksyon ng espada. Si Cho ay nagtatrabaho na ngayon sa panig ng pamahalaan ng Hapon matapos siyang matalo sa kanyang pakikipaglaban kay Kenshin. Nang gabing iyon, balak niyang hamunin si Enishi sa isang labanan dahil hindi niya matanggap ang insultong ibinigay ni Enishi para sa kanyang pagkatalo sa pakikipaglaban kay Kenshin. Bumalik sa dojo ni Kamiya, kung saan ang isang babae nagngangalang Misao at isang binata na nagngangalang Aoshi ay nakipagkita kay Kaoru upang ibigay ang notebook ni Tomo. Sila ay mga bodyguard at dating nagtatrabaho sa isang ilegal na nagbebenta ng opium na nagngangalang Takeda Konryo. Gayunpaman, pagkatapos matalo ni Kenshin si Takeda, nagpasya silang magtrabaho para sa Japanese police at tumulong na protektahan ang mga sibilyan. Inamin ni Misao na nakuha niya ang libro sa isang kakilala na kilalang-kilala si Tomo, at nagpatulong ito upang mapaabot ang libro kay Kenshin. Kinagabihan, nagsimulang manggulo si Enishi at ang kanyang mga tropa sa buong Kyoto sa pamamagitan ng pagkalat ng papel na naglalaman ng mga salitang paghuhusga ng tao. Ilang sandali pa ay kumalat ang mensahe, at sila ay sumalakay sa ilang mga lugar sa lungsod. Ang isa sa kanyang mga tauhan, si Kajiranami, ay umatake at pinaulanan ng bala ang ilang mga gusali gamit ang isang pampasabog na sandata na katulad ng isang kanyan. Si Kenshin, na nakakita sa pangyayari ay sinubukang pigilan si Kajiranami. At biglang nagsimula ang away sa pagitan nila, buti na lang si Kenshin ay nagawang talunin siya at nasira niya ang sandata, kung saan makikita na ang sandata ni Kajiranami ay higit na nakahihigit kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, sina Aoshi at Misao ay nakikipaglaban din sa isa pa sa mga tauhan ni Enishi na nagngangalang Manghyoy. Gayunpaman, dahil ang taong pinupuntirya ni Manghyoy ay si Kenshin, pinili niyang pasabugin ang lugar at tumakas. Sa kasamaang palad, dahil sa malaking pagsabog, si Aoshi ay malubhang nasugatan matapos niyang subukang protektahan ang mga residente. Sa dojo ni Kamiya ay dumating si Enishi na bitbit, ang walang buhay na katawan ni Cho dahil natalo siya sa laban kay Enishi. Nang makita si Enishi sa lugar, sinubukan ni Sanosuke na harapin siya para protektahan si Kaoru at ang iba pa. Gayunpaman, ang kakayahan ni Enishi sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit kaysa kay Sanosuke, kaya madali niyang napabagsak ito. Hindi nagtagal, si Kenshin pagkatapos na talunin ang mga tauhan ni Enishi ay tumakbo sa dojo ni Kamiya upang matiyak na ang kanyang mga kaibigan ay ligtas lahat. Sa kasamaang palad,
Nang dumating si Kenshin sa dojo, nakita niya si Sanosuke na walang nagawa at malubhang napinsala mula sa pag-atake ni Inishi. Si Sanosuke, na nasa isang malubhang kalagayan, ay nagsabi sa kanya na si Inishi ay kinuha si Kaoru. Buti na lang at nakahanap ng clue si Kenshin sa lokasyon ni Kaoru sa papel na nakaipit sa bibig ni Cho na patay na. Kinabukasan, si Saito at ang iba pang mga opisyal ng pulisya ay nagsimulang ilikas ang mga nasugatang residente sa pag-atake na ginawa ng tropa ni Inishi kagabi. Maraming mga gusali ang gumuho at nasunog. At marami sa lungsod na naninirahan ay naging biktima ng pag-atake. Sa kabilang banda, nang si Kaoru ay nagising, nalaman niya na siya ay nasa isang kakaibang bahay, tumakbo siya palabas at sinubukang tumakas. Gayunpaman, hindi siya makaalis sa lugar na iyon dahil ang bahay ay nasa isang maliit na isla na walang nakatira. Hindi nagtagal, lumapit si Inishi kay Kaoru at balak siyang patayin dahil binanggit niya ang pangalan ni Tomo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may bahagi sa kanya na nagsabi sa kanya na huwag gawin iyon. Kaya pinanghinaan ng loob si Inishi sa kanyang balak na pagpatay sa kanya. Kasabay nito, nagpasya si Kenshin, na nasa dojo pa rin ni Kamiya noon, na umalis patungo sa lokasyon kung saan si Kaoru ay binihag. Kinabukasan, nang bumalik si Inishi sa bahay, sinalubong siya ni Heishin upang hingin ang dati niyang pinangako na ibibigay ang kanyang organisasyon sa kanya. Si Inishi, na nararamdaman na ang kanyang balak na paghihiganti ay malapit na niyang matupad, ay nagpasya ng ibigay ang kanyang organisasyon kay Heishin mula sa sandaling iyon. Gayunpaman, naisip ni Heishin na sadyang isinuko ni Inishi ang kanyang organisasyon ng ganoon kadali dahil alam na ng Japanese police ang lokasyon ng headquarters ni Inishi. Nang marinig ito, nagalit si Inishi at pinaalis si Heishin at ang mga tauhan niya palayo sa lugar na iyon. Maya-maya pa ay lumabas na si Heishin sa lugar at lihim na binalak na patayin si Kenshin. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing layunin sa pag-agaw sa organisasyon ng mafia ay upang makakuha siya ng sapat na impluwensya para mamuno sa pamahalaan. Balak din niyang patayin si Kenshin dahil sa tingin niya ay isa si Kenshin sa pinakamalakas na samurai na maaaring makagambala sa kanyang mga plano. Nang gabing iyon, mag-isang pumunta si Kenshin sa headquarters ni Inishi nang mag-isa at hindi sinama ang kanyang mga kaibigan o ang puwersa ng pulisya dahil ayaw niyang dumami pa ang mga taong magiging biktima sa labanan. Napilitan siyang lumaban sa daan-daang tauhan ni Inishi na nag-iisang gumagamit ng 2 espada lamang na ang matalim na dulo ay nakabaliktad. Buti na lang at sa kalagitnaan ng labanan, sina Misao at ang mga kaibigan niya ay dumating upang tulungan si Kenshin na talunin ang mga tauhan ni Inishi. Dumating siya dahil balak niyang gantihan ang taong nakasugat kay Aoshi sa nakaraang pag-atake. Hindi lang iyon, si Saito at ang Shinsengumi Police ay dumating din sa lugar kasama si Sanosuke, na hindi pa rin ganap na nakarecover, kaya't si Kenshin ay may pagkakataong mahanap ang kinaroroonan ni Kaoru at iligtas siya bago gumawa ng masama si Inishi. Sa pagdating ni Kenshin sa base ni Inishi, naghanda si Heishin at ang kanyang mga tropa na palibutan siya at nilayon siyang patayin. Kumuha pa siya ng serbisyo ng isang samurai na nagngangalang Sojiro Seta para patayin sina Kenshin at Inishi. Itong si Sojiro ay dating samurai sword sa ilalim ni Makoto Seshio, na minsang nagawang talunin si Kenshin sa isang labanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ni Sojiro ang mga tauhan ni Heishin at nilayo niyang tulungan si Kenshin na talunin ang tropa ni Inishi. Sinadya ni Sojiro ang lahat ng iyon dahil nagising siya matapos magawa ni Kenshin na talunin siya sa kanilang huling laban. Sa tulong ng isang mahusay na samurai tulad ni Sojiro, sa wakas si Kenshin ay natalo lahat ng tauhan ni Heishin. Pagkatapos ay sinabi ni Sojiro kay Kenshin na pumunta na sa lugar na kinaroroonan ni Kaoru at siya na lang balang lumaban sa lahat ng natitirang mga kaaway ng mag-isa. Nang dumating si Kenshin sa lugar ni Inishi, sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit gustong mag-iganti ni Inishi. Hiniling niya kay Inishi na huwag idamay ang mga tao sa paligid niya.
Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang mabangis at mapanganib na tunggalian sa pagitan nila. Noong una, nakaya ni Kenshin makalamang sa labanan at nabali pa niya ang isa sa mga espada na gamit ni Enishi. Ngunit pagkatapos kunin ni Enishi ang isa pa niyang espada, siya ay naging mas agresibo at sabik na patayin si Kenshin. Sa kalagitnaan ng labanan, si Enishi ay nasabi kay Kenshin na ang mga kasalanan ng isang kriminal ay matutubos lamang sa pamamagitan ng kamatayan nito. Kaya sinabi ni Enishi kay Kenshin na tapusin na lamang niya ang sarili niyang buhay. Ngunit tumanggi si Kenshin na gawin iyon dahil, para sa kanya, ang pinakamahusay na paraan upang makabawi sa mga nagawang pagkakamali niya ay ang protektahan ang mga tao sa paligid niya, lalo na ang mga mahal niya. Makalipas ang ilang oras, nagpatuloy ang labanan sa pagitan nila, at nagawa ni Kenshin na gumawa ng ilang counter-attacks laban kay Enishi. Si Enishi, na kontrolado ng galit at paghihiganti, ay nagawang masaksak ng kutsilyo sa katawan si Kenshin. Kahit na nakita ni Kenshin ang pag-atake ni Enishi, hindi niya sinubukang umiwas o lumaban man lang. Ilang segundo matapos siyang saksakin ni Enishi, sinubukan niyang tumingin sa mga mata ni Enishi at humingi ng tawad dito. Hindi nagtagal pagkatapos, biglang sumulpot si Henshin at balak silang barilin dalawa. Ngunit tumakbo si Kaoru at pinigilan siya. Pagkatapos ng babarilin na sana ni Heisheng si Kaoru, hindi inaasahang humarang si Enishi gamit ang kanyang katawan. At hinayaan ang sarili na mabaril ng bala. Nainis si Enishi na pinakialaman siya ni Heisheng na lumaban kay Kenshin. Kaya diniin niya ang katawan ni Henshin at binalak itong patayin, nang makita ang pagliligtas ni Enishi. Lumapit sa kanya si Kenshin at nagpasalamat. Pinrotektahan pala ni Enishi si Kaoru dahil nakita niya ang side ng ate niya sa kanya, kaya ayaw niyang masaktan siya. Pagkatapos noon, hindi nakayanan ni Enishi at napaiyak siya habang inaalala ang mga alaala niya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na si Tomo. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay inaresto si Enishi ng pulisya ng Hapon at ikinulong para sa lahat ng kanyang mga krimen. Habang nasa bilangguan, nakatanggap siya ng isang package mula kay Kaoru. Ito ay mga sulat at notebook ni Tomo na iniwan niya. Sa libro, sinabi ni Tomo na tinalikuran niya ang kanyang intensyon na mag-iganti at mas gusto niyang mahalin si Kenshin dahil siya ang nagbigay sa kanya ng bagong kaligayahan. Bagamat nakapatay na si Kenshin ng daan-daang buhay sa ngayon, naniniwala si Tomo na kaya niyang magdala ng kapayapaan sa kanilang bansa at maprotektahan ang mas maraming buhay kaysa sa bilang ng mga taong pinatay niya. Isinakripisyo pa niya ang sarili para protektahan si Kenshin dahil isa siyang mahalagang tao na makapagbibigay ng bagong panahon sa bansa. Matapos malaman na lahat ng ginawa ni Kenshin ay para makapagbigay ng kapayapaan sa bansa, tanging iyak at panghihinayang ang nagawa ni Enishi sa kanyang mga aksyon na kumitil ng buhay ng maraming tao. Nang matapos ang lahat, dumating sina Kenshin at Kaoru sa libingan ni Tomo upang magbigay ng kanilang huling paggalang at ipakita ang kanilang pasasalamat dahil si Tomo ay isang ehemplo na tumulong sa kapayapaan sa bansang ito. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!